Doc, of course, alam naman natin na hindi biro itong hamon na kinakaharap po ninyo sa health. Pero Yes. despite these concerns, why did you decide po na mag-file pa rin ng Certificate of Candidacy for Senator? Unang-una po talaga, wala naman akong plano mag-file. Kasi unang-una, ang difference ko sa ibang candidate, ito kasi hindi naintindihan ng kababayan natin. Hindi talaga ako tumatanggap ng campaign funds. We talk about so many issues. We talk about dynasty, gawa ng bill, gawa dito. Pero the root cause for me, yung tatanggap ng pera yung kandidato sa isang grupo habang nangangampanya, syempre may kapalit yun. Kung kanino siya tumatanggap, yun na ang boss niya. 'Di ba? You know how much you spend for a senatorial. 150 million, 500 million, iba 1 billion. Yan ang mga minimum amounts. Kita nyo naman, social media spending nila. Magkano na, 'di ba? Nung presidential, magkano social media? Mga reported pa lang yan, 'di ba? So you can imagine, it will reach the billion. So do you think these are all free? Kaya ako, hindi ako papayag na tatanggap ako. Kaya nung una, hindi na ako tatanggap. Nung 2022, hindi ako tatanggap. Ngayon, hindi rin ako tatanggap. Nung nagkaroon ako nitong sakit, naisip ko, ano ba to? God's will ba to? Ano ba nangyari sa akin? Diba? Kasi healthy naman ako eh. So naisip ko, pag may cancer ka pala, parang medyo naiiba eh, na I don't know how to say it. Nakikita ko nanay ko na namatay na. And she was telling me, pwede ka na sumama sa akin dito or gusto mo pa magstay dyan sa mundo. Sabi niya, but you are allowed to go na if you want. Sabi ko, gusto ko pa magstay eh. Meron pa akong gagawin eh. Sabi niya, kung magstay ka, mabubuhay ka, pero mahirapan ka, pero marami kang matutulungan. So that's why I decide to stay. Yung That, sinasabi, that, that's the real answer. That's the real answer. Doc Willie, si Chicky Verhel po ito. Yung sinasabi po ninyong marami po pa po kayong gagawin, ano yung mga top of mind po ninyong kailangan nyo pa pong gagawin? Mas alam nyo pa naman yung mga gagawin, kaya kayo nasa media, di ba? Oh, ano ba problema natin bansa? Number one, corruption, 30-40%. Di ba? Yung mga kailangan sa kalusugan, obviously, PhilHealth natin useless, 'di ba? Ano bang nabibigay ng PhilHealth? Kita nyo nga yung mga benefit, halos wala. I mean, mahirap magsalita, but when you go around, selected people makakakuha ng benefit, pero yung majority, kawawa. Kaya yung mga may puso talagang mambabatas, nakikita nila, sobrang lugi yung mahihirap eh. 'Di ba? Alam naman natin yung corruption, paano yung mayaman yung nakaupo. Tapos yung mga tao, ganun pa rin, bebenta lang ang boto nila. So, nakita ko, bakit ako nabigyan nitong sakit? Oh. Bakit ako gumagaling ngayon? 'Di ba? Baka may chance manalo ako without campaign funds. So, sabi ko, mukhang God's will to. Tsaka, I think only cancer patients will know this, na talagang meron silang, minsan nag-open up yung parang ano nila, yung third eye nila. So, I can sense things more. Masuli ko na yung sinungaling sa hindi sinungaling. Although noon, alam ko naman sino nagsisinungaling at hindi. Pero, Doc, sabi nga po ninyo, hindi kayo tatanggap ng campaign funds. Yes. But how do you plan to campaign nationwide? Kasi syempre, national position siya. Without receiving helps, accepting help from other people. Ginawa ko na dati noong 2019. Oh, I'm number 18 without spending. Oh, konti na lang yon. Tumakbo ako as Vice President, tumaas yung awareness ko from 70% awareness, 96% na ako. Ngayon sa survey, siguro ano ba, number 12, number 15, without spending anything, without doing anything. Tapos binigyan pa ako free publicity nitong sakit ko na hindi ko naman alam na darating sa akin. Parang it's planned eh. Yun lang feeling ko, parang it's planned. It's like somebody higher up is planning it. And I just want to see it through.
'Diba? Kung nagkasakit ako, di wag niyo iboto. Boto kayo ng iba. Wala namang problema. Mayo pa yun eh. May, ano ba, May 12 pa eh. Ano lang naman ngayon eh, October pala. Parang, hindi ba masyadong overreacting? Yeah. Doc Willie, ito yung tanong ko is born out of yung well, gusto namin kayo i-cover kung dahil yung inyong pagtakbo, no. So, paano ba sa social media ba namin kayo i-cover or magkakaroon ba ng possibility ng pagdilibot? Pwede rin, depende. Kasi, alam mo, ang buhay natin, we cannot, pag kayo, Jovi, Chiki, and Maricel, you can plan your vacation next year, di ba, if you want. Pag anak ko nag-graduate in 2 years, pwede, di ba? Pero ako, iba na isip ko kasi nanggaling na ako sa 1 day to live. Ngayon, feeling ko 1 month. Ngayon, I can plan 6 months, 1 year. So, medyo short yung plan ko. Gusto ko matapos siya na maaga. Diba? So, titignan ko kung paano gagawin natin. Maraming dumarating. Like sa Action Demokratiko, all of a sudden, we have another candidate. Si Congressman Wilbert Lee. Tatakbo rin siya for Senate. O, naging kapartner ko yung top Facebook spender. Oh, yes. Kung di ba padala ng Diyos yan, sino ba magpapadala niyan? My goodness. Doc, Diba? Doc I Willie, don't know how it happened. Tanong nyo na lang sa mga Action Demokratiko, yung mga ka-teammates natin doon. malinaw Doc Willie, no, yung legacy that you want to leave kung sakaling manalo kayo. Kasi na-mention nyo po yung healthcare, na-mention nyo Yes. din yung corruption. If Yes. you win, if you don't win, ano po ang legacy that you're working on and how are you going about working on this legacy? I just follow God's plan. Kung ano lang gusto ng Diyos. Nagkasakit ako, honest ako sa tao, para nga malaman nila, lumaban sila sa sakit. Mahirap yung chemo ah. Kala nyo madali ang chemo? Chemo is hard. Like ito, kaya ko lang inumin yung mga light-colored soft drinks. Para maganda sa taste ko. Hahanapin ko yung babagay sa taste buds ko. Kasi nag-iiba siya, di ba? This is the least of my problem, yung hair. Pero marami yan, mga mucosal problem. Pero kinakaya ko kasi maganda treatment dito. Feeling ko malaki na ang nailiit. Honest naman ako, alam nyo naman yung initial size, 16 cm. Let's see how it goes. Diba? Hindi naman lugi yung tao natin. Kung ayaw nila, they can vote someone else, diba? Sabi nga nung isa okay na daw si Doc, 50% honest naman. Kaysa 100% healthy, araw-araw naman kayo ninanakawan. So pareho din, diba? Pero if you don't mind sharing, Doc, gaano po katagal yung magiging cycle pa po ng chemotherapy dyan po sa abroad? It depends on the cancer eh. Pag responsive siya, mas maiksi yung course. Pag hindi siya responsive, hahanap ng another more aggressive way. So, ang timeline, mga November 4th week baka matapos. Or December 1st week. And that's the time na babalik po kayo dito, na hopefully maging successful Yes. yung treatment. Yes.